mga mangmang talaga ang mga Indio at pinutunayan iyon ng 20 taon ko na paglilingkod sa bayan ng San Diego. Padre Damaso, nasa bahay tayo ng isang Indio. Oh, ano naman ngayon? Talaga naman silang mga mangmang at wala silang modo. Nakakabwisit. Padre Sibila, Padre Damaso. Ikinagagalak kong ipakilala ang anak ng aking lumang kaibigan, si Crisostomo Ibarra. Magandang gabi po. Padre Damaso, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Isang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ako bingi. Narinig ko ang iyong sinabi at ikay nagkakamali. Hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Paumanhin po. Ikaw ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Hindi po kayo nagkakamali. Maligayang pagbabalik galing sa Europa. Kilala ko ang iyong ama. Tama ng pag-uusap mga Ginoo. Nakahanda na ang pagkain. Padre Damaso, sige na, ikaw na umupo dito. Pero ikaw ang nararapat dito. Sige na, umupo ka na. Di naman ako magagalit kung ikaw umupo dito. Pero ikaw ang padre sa bayan ng San Diego. Ikaw ang malapit sa pamilya Santiago. Sige na, huwag ka na maya. Umupo ka na dito. Kailan ka ba pumunta sa Europa? 7 taon po ang nakaraan. Nakalimutan mo na siguro ang tungkol sa ating bansa. Sa totoo lang, lagi ko pong iniisip ang Pilipinas. Mukhang Pilipinas nga po ang nakalimot sa akin. Hindi ko nga po alam kung paano namatay ang aking ama. Ano naman magagandang bagay na iyong natutunan? Pinag-aralan ko po ang bawat bansa. Nalaman ko na may pagkapare-pareho ang tema ng kabuhayan at politiko kagaya ng ating bansang Pilipinas. Yan lamang ang nalaman mo. Sinayang mo ang pera mo sa paglilibot sa buong mundo. Mauuna na po ako. May kailangan pa po akong asikasuhin. Sandali, ayaw bang makita muna si Maria Clara? Bibisitahin ko na lang po siya bukas ng umaga. Nakita nyo ba? Nakita nyo ba iyon? Ganyan ang mapag-aaralan nyo kapag pumunta din kayo sa Europa. Kung hawak ko lamang ang gobyerno, ipagbabawal ko ang pagpunta doon. 7 taon ako nawala, wala man lang bago dito. Binata, naging kaibigan ako ng iyong ama. Mukhang kilala niyo ang aking ama. Pwede bang itanong kung paano siya namatay? Hindi mo alam? Alam mo naman siguro kung saan siya namatay. Hindi ko din po alam. Wala man lang ba nagsabi sa'yo na namatay siya sa bilangguan? Sino namatay sa bilangguan? Ang iyong ama. Ano? Sigurado po ba siya ang ama ko? Nagkakamali po siguro kayo. Hindi ba sabi mo kanina ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra? Bakit siya namatay sa bilangguan? Kahit marangal ang iyong ama, nagkaroon din siya ng mga kaaway. May isang kolektor ng buwis. Siya ay isang dating artilyero ngunit natanggalan ng trabaho dahil sa kamangmangan. Isang araw, itong kolektor ng buwis ay inasar ng mga bata dahil sa kamangmangan. Nagalit ang kolektor kaya'y pinagbabato ang mga bata at pinagtatadyakan ng mga ito. Nakita ito ng iyong ama kaya't naitulak niya ang kolektor. Sa kasamang palad, tumama ang ulo ng kolektor sa bato. Nakulong ang iyong ama doon na sa piitan namatay. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Nakikiramay ako. Aba, Iha, ba't ka nag-iisa? May problema ka ba? Wala naman po. May iniisip lamang ako. Maaari ko ba makausap sandali ang aking pamangkin? Aba, oo naman. Maria, narito na ang iyong hinihintay. Talaga ho? Si Crisostomo? Oo, sa katunayan nga paakyat na siya dito. Crisostomo, ang nag-iisa kong Crisostomo. Sa dinarami-rami ba na babaeng nakilala mo sa iba't ibang bansa ay hindi mo ako nakalimutan? Makakalimutan ba kita? Wala akong kapangyarihan na ikay hindi isipin. Lagi din kitang naiisip. Kahit na ipilit kong alisin ka sa aking isip ay hindi ko magawa. Naalala ko yung mga panahon na tayo ay nag-aaway. Naalala mo yung panahon na ikaw ay nagalit sa akin. Naglagay ka ng korona ng kahels na bulaklak sa ibabaw ng aking ulo. Pero kinuha iyon ng iyong inay at ipinagdikdip para gawing gogo. Umiyak ka nun pero tumawa ako kaya nagalit ka sa akin. May ipapakita ako sa'yo.
Ito ang mga dahon na inilagay mo noon sa aking ulo. Ay, tinago mo pala iyan. Siguro nga'y napaka-importante ko sa iyo. Ako nga din isinaulo ko pa rin ang iyong sulat na pamamaaral na ibinigay mo sa akin noon. Nakasulat doon, mahal kong Maria Clara, ikinalulungkot ko na kailangan ko nang umalis. Sinabi kasi nababagot ka na ba sa akin? Pasensya ka na, mahal ko. Nakalimutan kong kailangan puntahan ang puntod ng aking ama. Ah, ganun ba? Mag-ingat ka. Mag-iingat ako para sa'yo. 7 taon na nga kaming hindi nagsama tapos itong pag-uusap namin ay hindi niya man lang pinatagal ng 7 minuto. Maria Clara, umiiyak ka ba? Aba, nandito pala si Padre Damaso. Padre Damaso, nandito pala kayo. Tiago, kailangan nating mag-usap sa loob ng iyong opisina. Sige po. Nandito po ang puntod ng inyong ama, senyor. Naalala ko, nandito lang iyon. Nasaan niyo ang puntod na may marangkos na tinutubuan din ng bulaklak tulad nito? Ah, yung krus, sinunog ko na yon. Sinunog? Bakit? Inutos po sa akin ng isang kura. Tanga ka ba? Wala pang 1 taon mula nang ilibing iyon. Inutos po sa akin ng isang padre na ilibing ko daw sa libingan ng mga inchik. Ikaw, maaari mo naman siguro ituro kung nasaan ang puntod niya ngayon. Hindi ko naman po ilinibing sa mga libingan ng mga inchik. Itinapon ko lang po sa ilog. Ano? Bakit mo itinapon doon? Inutos po kasi sa akin ng kura ng bayan. Ikaw, anong ginawa mo sa ama ko? Bitawan mo ako, hindi ako nagpakulong sa mama. Hindi iyon. Bakit mo siya ipinatapon sa libingan ng mga inchik? Ano? Hindi ako may gawa nun. Tigil mo yan. Tigil. Wala nang iba kundi si Padre Damaso. Walang kwenta. Ikaw pala, Pedro. Sandali lang, Pedro, huwag mong ubusin ng pagkain. Manahimik ka nga. Kung gusto mo kumain, magluto ka ulit. Salamat sa pagkain. Alis muna ako at sabihin mo kay Basilio na patira niya ako ng piso sa sasahurin niya. Inay! Buksan mo ang pinto! O anak, bakit ngayon ka lang? Asan ang iyong kapatid? Ba't may dugo ang iyong ulo? Ayaw po kaming pauwi ng Sakristan Mayor, kaya't napilitan akong tumakas at sa aking pag-uwi ay may nakasulubong akong gwardya. Tumakbo ako at ako'y kanilang pinaputukan. At si Crispin ay ayaw pa uwiin dahil napagbintangan po siyang nagnakaw. Gusto, patayin niyo ang aking anak. Ikaw anak, kumain ka na at pagkatapos, ikaw na ay matulog. Hindi na po, Nay. Pahingi na lang ako ng tubig. Sabihin mo ang totoo, kundi tataling ka namin sa puno at babarilin. Ikaw ang ina ng magnanakaw. Na ng mga magnanakaw? Oo, ibalik mo ang ninakaw ng iyong mga anak kagabi. Hindi magnanakaw ang aking mga anak kahit sila'y nagugutom. Hindi porke mahirap kami ay kami na agad ang iyong pagbibintangan. Tara, sumama ka sa akin. Crispin? Basilio? Crispin? Basilio? Ito? Ang damit ni... si Basilio? Hindi maaari! Hindi! Si Basilio! Maria, kumanta ka naman para